Ayan, ready na. Naglagay lang ako ng Mary Kay. So, ito ay Rockstar Red. Order na kayo, guys. Ayan. Order na kayo, guys. Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel. It's been a while, no, since my last vlog or last upload here in YouTube. Siguro, mag-ano lang ako ng isang bagay na natutunan ko. Isang bagay na natutunan ko. Ngayong 25 years old ako. Mahalaga siya na dahil sa pagkakamali ko na rin, ma-share ko sa inyo. No? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo, pero this is somehow what I've learned for the past mistake that I've had. Well, basically, meron akong friend na, hindi, ang nangyari kasi, I've been through a lot, no, this past few days, weeks, dahil sa mga nagiging decisions ko sa life, parang ang dami kong pinapasukang opportunities, pero bayarin siya. Dahil nag-explore pa tayo, 25 years old pa lang naman ako, and ayun, parang there are times na nag-take initiative na ako para dun sa ibang bagay na dapat hindi ko muna sinimulan. Kasi sobrang bigat na responsibility niya. Lalo na walang palang susuporta sa'yo. Wala palang susuporta sa'yo sa bagay na yun. Pero gusto nila makinabang. Diba? Pero yun nga, I've been struggling with finances. No? So, nag-struggle din tayo financially. And there are times na sobrang hindi ko na alam paano kong iisipin, ano, yung bayarin ko. There's this one friend of mine na tulungan ko siya. Tutulungan niya din sana ako. So, I will not disclose the name, pero siguro yung na-experience ko ngayon will gonna help other people as well na magkaroon tayo ng, alamin mo muna, no, kung sino talaga yung kausap mo. Baka kasi, okay, sabihin natin friend mo siya, pero ikaw ba friend ka niya? Diba? Tinuturing ka ba niyang friend? Pwede kasing friends kayo, pero hindi na kayo matagal nagbabanding, ganyan, hindi mo na siya kilala, hindi mo na alam yung mga trip niya sa buhay. Tapos, there's this one day na nanghingi siya ng tulong. Pero may kapalit yun, guys. Magiging ka-team ko sana siya as financial advisor, pero hindi siya nangyari. I don't know kung ano nangyari to that person. Hindi ko alam eh. Dumating yung time na akala ko, mga hiniram niya sa akin, hiniram ko siya ng money, hard-earned money. Hiniram ko siya. And sa kanya ko rin na-experience yung mga loan app. So that's the very wrong decision na ginawa ko. Ang pagkatiwalaan ng isang tao para sa ganung bagay. Kahit ano nang mangyari, I will never be in a position again na parang isasampit ko yung pangalan ko, yung account ko. Diba? Matulungan lang yung ibang tao, guys. Can help, pero yung ginawa ko, that's too much. No? Wag nating hayaan na maawa tayo sa mga tao, tapos at the end of the day, tayo yung magiging kawawa eh. Diba? So, yun nangyari sa akin. Naawa ako, sige, tulungan ko. May tiwala ako sa sinabi niya. And then, everything turns around. So, hindi na siya nagpaparamdam. Sabi siya ng sabi na, sige, babayaran ko yan. Wait ako ng wait. So, wala na. Wala na pala talagang ipambabayad. 13-month pay daw. Pag, dumating, babayaran na daw ako. Kasi umabot na, guys, kasi meron akong pinahiram sa kanya na savings ko yun na 9,000 nasa bank. So, yun yung pinaka emergency fund ko for myself. Pero, pinahiram ko yun sa taong yun na dapat hindi ko ginawa. That's one of my regrets in life. Kasi hindi lang naman sa akin yun. So, sa boyfriend ko din siya na money. So, pera namin yun. May pinag-iipunan kasi kami, syempre. Tapos pinahiram ko, nagpaalam ako sa boyfriend ko. Pumayag naman, may tiwala naman siya sa akin. Pero dahil sa nangyaring yun, nawala na, sirang-sira na yung trust na binigay ko dun sa taong yun. Dahil sa ginawa niya talaga. Imagine mo, nag-loan up ako, ang ending, ako yung mga nagbabayad,
Siyempre na nakapangalan sa akin. So, ang nangyari, pinahiram ko siya ng pera gamit pangalan ko. Nadagdagan yun, guys. Malaki yung sa GCash. Ito naman si Shong, ha. Yun na naman. Sabi ko, sige, tulungan kita, babayaran mo ako, ha. Yun yung naging mali ko, guys, na grabe. I've been through a lot and halos wala na, sobrang tipid ko na sa sarili ko para lang mabayaran yung mga bagay na yun. Awa na ako sa sarili ko kasi sabi, kailangan kong sipagan talaga. No choice ako eh. Wala, hindi ako pwedeng manghiram ng manghiram kasi syempre iniisip ko, pinaghirapan yun ng taong yun, tapos hihiramin mo, 'di ba? So kaya ayoko nang may nangungutang eh. Ayoko talaga. So ayoko nangungutang ako, ayokong inuutangan ako. Naalala ko lang yung sinabi ni Bea Boris na huwag kang mag-aanak kung wala kang pera. Diba? At the same as that, na huwag kang gagala, huwag kang kakain sa mga mahaling restaurant. Diba? Huwag kang bibili ng mamahaling bagay na hindi mo naman afford at gamit ang credit card mo. Credit card yan eh. That's not yours. Credits. Utang. So yun yung grabe. Kapag hindi ka talaga maayos mag-manage ng money, no, madadali ka, mabubulag ka, na yung bagay na akala mo sa'yo, pero hindi naman sa'yo, ginagasta mo. Siguro, dahil dun, sobrang hirap naman na talaga ako maghiram ng pera, kasi, well, basically, may inuuna ako, diba? May inuuna ako, kaya ayoko din nangihiram ng pera ng iba kasi alam ko naman may inuuna din sila. Diba? So, that's a very one thing na ayoko na ginagawa sa akin at ginagawa ko sa ibang tao. Yung pangungutang ng pera. Kaya yun, sobrang pag gano'n na yung usapan, syempre iba na yun. Diba? If ikaw, hindi kita pinahiram ng pera, dapat you have to respect that. Kasi I've allotted this money for a specific reason. Diba? Kung bakit hindi kita pinahiram ng pera? Dahil wala talaga akong extra. Well, sana walang ma-offend, pero that's me. That's my personality right now na nag-25 na ako at may mga pinagdaanan na ako pagdating sa money. Yun yung isang bagay na nangyari sa akin. So, I've trusted that person. And kasi, nasishare ko to ngayon kasi matatapos na ako dun sa binabayaran na sana bumalik sa akin. Ang bag ko, I don't know if it's okay to disclose the amount, pero wag na lang siguro. Para sa isang ordinaryong tao, malaki siya eh. Nakatulad ko, na ordinaryong tao lang, na hindi naman ganun kalakihan ng sweldo per month. So, malaking bagay siya para sa akin. Na, kasi ako, guys, talagang hindi ko inaalat yung pera ko sa mga luho. Yan, hanggat maaari, hindi ko pa, inaalat yung time sa pagta-travel. Pag may opportunity, siguro, pero yung sabihin mo, mag-aalat ka ng time and money for those things, wala pa siya sa isip ko na gawin. Hindi yan yung bagay na pinagpo-focusan ko. Guys, so, lesson learned for me, na talagang never know. You'll never know na paano ano mangyayari sa buhay mo. So, yung time na yun, guys, talagang grabe. Nawalan ako ng work, ng full-time job. May part-time ako. But, hindi yun sapat yung part-time ko. So, hindi kaya mabiling. Hindi ko alam paano nangyaring nagsusurvive ako sa lahat ng mga naging gastusin ko. But, I believe that's the grace of God who really provides to me throughout those times. And ngayon, nagkaroon ako ng full-time na nasusustain ko naman by the grace of God. So, yung utang na yun na binabayaran ko sa loan app, matatapos na ako. At sabi ko sa sarili ko, I will never do that again for a person. Never again, indeed. So, kaya kayo guys, talagang pagdating sa pera, hindi masama na mag-no na pag may nanghiram sa inyo, hayaan mo sila magalit kayo. That's my money, diba? Pero ako yun eh. Respetuhin mo kung ano desisyon ko. Tama. So, yun lang naman siguro.
na for everyone's awareness na hindi madali, 'di ba? Sa panahon ngayon, talagang makikita mo sa atin sa Philippines na hindi madaling kumita ng pera, 'di ba? Ang mahal ng gastusin. Tapos, syempre, yung mga tao, may mga inuuna yan. Bago mo isipin na manghiram ng pera, syempre may inuuna yan. Tayo din dapat, we should learn how to control ourselves, learn to live not beyond your means. No? Learn to spend not over your means. Yung mga bagay na gusto mo. So, dapat, kung magkano yung sweldo mo, mas malaki yung savings mo kaysa sa gastos mo. Kasi that's true eh. Mga natututunan ko sa mga podcast nila, sa mga books. Magaling ka talaga mag-manage ng bagay na pinagkatiwala sa'yo. Kasi yung money guys, blessing yan ng Lord. At pinagkatiwala lang yan ng Lord sa atin. So, ako, basically, tinitreat ko siya na as God's wealth. No? So, kay Lord yun, hindi sa akin yun. So, I have to be responsible sa mga bagay na binabayaran ko, pinasukan kong bayaran. So, I have to be committed to that. No, na bayaran ko siya no matter what happened. Dumadating sa point na sobrang pagtitipid ko sa sarili ko. Mabayaran lang talaga yung mga yun. That's how I manage my money. So, hindi naman ako nagugutom na sobra-sobra. So, kaya naman ng katawan ko. So, actually, there are times in my life na nag-1 meal a day ako. No? So, dinadamihan ko na lang yung dasal ko, praise and worship, to really go through all this, no, with the help of the Lord. So, ganun ka-importante na tayo, personally, meron tayong time every day with the Lord. Wala lang, I'm so grateful lang ngayon sa kung ano yung narating ko, kung ano yung meron ako. So, it's because all from God. No, yung trabaho ko, pinagdasal ko yan guys. Yung mga part-time jobs ko, pinagdasal ko yan yung money. No, so, I do believe na God has a purpose kung bakit nangyayari yung mga nangyari sa akin before. So, siguro lesson learned lang din sa akin na, syempre, as a person, hindi kang magbigay ng tulong, pero sa abot ng makakaya mo, don't do that. Huwag niyong gagawin niyo sa ibang tao. Na kaya niyong umutang para sa kanila. Diba? Imagine mo, umutang ako, ewan ko kung saan niya ginamit yung pera. Siguro dahil sa pambayad ng credit card. So, parang masustain yung credit card na mabayaran niya at makat niya na. Diba? So, parang, ano nangyari? Binayaran ko yung utang niya. Nangutang ako para magbayad ng utang niya. So, ayun. Hindi ko na dig deep yung reason kung bakit. So, nakakausap ko yung parents. May iba palang trip sa buhay. So, ayun. Hindi ko na siya kilala. Ayun. So, yun yung mga bagay na isa sa pinaka grabe, parang mababaliw na ako kakaisip paano ko mababayaran yung mga bagay na yun. Ang hiya din ako sa magulang ko kasi pinagsabihan na nila ako na wag mo nang pagkakatiwalaan yan. Pag andyan lang yan pag may kailangan. Ewan ko, iba kasi yung treatment ko sa taong yun na talagang for me, friend ko siya. Diba? Pero hindi nga natin masasabi kung turing ba niya sa atin is kaibigan din. Diba? So, siguro yun lang yung gusto kong i-share. And I hope na sana kayo rin, no, na maging wise tayo sa mga taong kinakausap natin, na nanghihingi ng tulong sa atin. Guys, ganito, pwede kang magbigay ng tulong. But don't overgive your help. No, don't too much extend. Hindi ikaw si Lord. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kung ano lang kaya mo magbigay, ganun lang. Huwag yung to the point na yung katulad ng ginawa ko. Ang syunga, diba? So, I don't know. Pero malaki-laking pera yon sana. Diba? Magkaroon siya ng initiative na ibalik sa akin yun. Kung syempre,
Pera ko yun eh. Buti nga, buhay pa eh, no? Buhay pa tayo ngayon. Pero, yun. God has still a plan for us, no? Na, pera lang yun. No? God has a greater plan sa buhay natin. So, yun lang siguro guys. Thank you so much for watching this video. No, sana may natutunan kayo. At sana, no, yung pasok natin sa mga credit card, paggamit ng ganun. So, maging wise din tayo kung paano natin siya i-manage. So, there are good benefits naman ng paggamit ng credit cards. Pero sana, diba, mag-commit din tayo na talagang pag may ginamit mo siya, babayaran mo siya. Diba? You have to do whatever it takes para mabayaran yung utang mo. Diba? So, be responsible. Let's all be responsible, guys. No? Mahirap na. Mahirap manghiram ng pera at gumastos ng para kung saan-saan lang. Tandaan natin yan. So, money is money. It's hard-earned. So, yun. Yun lang, besties. Sis, thank you so much for watching. Namiss ko kayo, guys. See you in my next video. Bye!